Handa ako ng pahanda ako ng ganyan. Subhanallah. Nagtatahagis ko, may pagkain sa tabi ko. Naghanda na ako ng misis ko. Subhanallah. Sabi na Allah, pagka pumasok daw ang sama ng puti sa paraiso, sasalubungin siya ng mga malaika. At sasabihin sa kanya, Salamun alaikum bima sabartum. Pangya ma'usbadar. Sabi ng mga malaika, sumaiyo ang kapayapaan dahil ikay naging mapagtimpi. Dahil ikay naging matiisin ang israr. Pangya ma'usbadar. At dito ka na mananahan, walang hanggan. Salamat. So, yun ang maririnig natin. Ang nakakalungkot lang, ang mga ustad o karamihan ng mga nakapagtapos, dinadivert nila yung meaning ng aya na yun at hindi nila tinitingnan kung paano bumaba yung aya at para kanino yung mga aya. Pero ayon sa tafsir, yung aya ng Salamun alaikum bima sabartum, ito ay nakapatungkol o naka-direct para sa mga murabitun, para sa mga mujahidin, para sa mga nagsakripisyo. Subhanallah, ito yung katotohanan na sino ba ang tunay na nagtiis at sino ba ang tunay na nagsasakripisyo? Walang iba kundi tayo. Kaya sa araw ng papasok tayo sa paraiso, insyaAllah, maririnig natin sa mga malaika kung anong sinabi ng Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Naggutumang kayo, hindi kayo nakatulog ng maayos, wala kayong komportableng higaan, minsan natatakot kayo, minsan subhanallah, salamun alaikum bima sabartum, dahil tayo naging mapagtimpi. Pani'ma uqbadar, at dito na kayo mananahan ng walang hanggan. Hindi na kayo kailanman magsasakripisyo. Hindi na kayo kailanman magsasala. Wala nang sala doon sa paraiso. Puro zikrullah na lang. Hindi nyo na kailangan mang problema. Paano ang asawa ko? Paano ang anak ko? Paano ang pagkain? Paano ang bahay namin? Ang liit ng bahay ko. Subhanallah, wala na tayong problemahin doon sa paraiso. Pani'ma uqbadar, pang walang hanggan. Sa edad na 33, hindi ka natatanda. Subhanallah, yun ang naghihintay sa atin sa paraiso. Kung nalalaman lang natin ang mga bagay na naghihintay doon sa paraiso, wala pang mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala pang mata at tengang nakarinig kung gaano talaga kaganda ang paraiso. Bagamat nakita ng Propeta sallallahu ang paraiso, hindi niya nakita ang kabuuhang ganda ng paraiso. Kaya wala pa ring matang nakita sa paraiso. Isipin mo yung puno pa lang na pag-aari ng isang mananampalataya sa paraiso. Yung puno na sinatawag na sidirim makdud, sidir, puno ng sidir. Yun yung para siyang lotus tree na mababa ang kanyang mga sanga at punong-puno ng prutas. Na yung prutas makikita natin dito, nakita natin sa mundo, pero ang lasa, ibang-iba ang lasa, sobrang sarap. Meron pang tatawag na puno doon na Sidratul Muntaha, na yung puno na yun ay ang dahon niya ay parang kaitsura ng tenga ng elepante, na kapag hinangin siya at nagbanggaan sa isa't isa yung mga dahon, nagpo-produce yung puno mo siya sa paraiso, nagpo-produce siya ng napakagandang melody. So ganun ang puno. Isipin mo kung hindi kasi natin, kung hindi natin na-imagine bro, ang gantimpala sa paraiso maghihintay sa atin, hindi tayo magsusumikap at hindi tayo magtitiis. Sasabihin natin, ba't ako nagtitiis dito? Pag nagkaroon tayo ng kaunting tampuhan, uwi na nga ako, dahil hindi natin naunawaan yung gantimpala. Isipin mo, puno pa lang na bibigay sa'yo ng Allah. Yung puno mismo, hindi ka na mahihirapang kuhanin yung bunga. Bakit? Halimbawa, yung puno na nakita mo yung bunga, aakyatin mo pa ba? Abutin pa? Hindi. Ang sanga mismo ang magbababa sa iyo ng bunga. So ganun, puno pa lang yun. Sidri makdud, wa talhi mamdud, wa dhilli mamdud. Yung dhilli mamdud, yung kanyang anino pa lang, kung susukatin mo ang kanyang anino, napakabilis na paglalakbay, 100 taong paglalakbay, hindi mo pa rin naabot yung kabilang anino niya. Galing dito sa dulong anino, hindi mo maabot yung kabilang dulo. 100 taong paglalakbay na mabilis. Ganong kalaki ang puno sa paraiso. Sobrang laki. Kasi ang pinakamaliit na gantimpala sa paraiso, pinakamababa gantimpala ng paraiso sa pinakamasamang Muslim na papasok sa paraiso, dahil lahat ng mayroong
iman, katiting na iman, hahanguin din siya sa impyerno. Pero yung pinakamasamang Muslim na pinakahuling hahanguin sa impyerno, pinakahuling papasok sa paraiso, isipin mo yung gantimbala, 10 beses niyang pag-aari ang daigdig. 10 beses mong i-times mo ng 10 ang daigdig. Bilog ito, ilatag mo. Ganong kalawak ang paraiso niya. Abot hanggang sa abot tanaw ng kanyang paningin, kanyan lupain yun. At ang puno ay napakalalaki. At mayroon pa mga azwadyo mutahhara. Ang pinakasimpleng bahay sa paraiso, ang kanyang bricks ay ginto, silver na ang pagitan ay misk. Napakabango. Ang kanyang utensils, kung tayo dito, halos wala tayong mga plato, wala tayong mga baso para sa kape. Subhanallah, doon, ginto, silver ang mga kagamitan mo. Kaya bawal nga sa atin gumamit ng silver at saka ginto. Dahil doon natin yung gagamitin sa kabilang buhay. Doon natin dadanasin yan sa kabilang buhay. So yun ang isa sa mga gantimpala. Pagpasok mo pa ng pinto ng paraiso, subhanallah, merong nag-message sa akin nung nakaraan na brother nasa Madina. Sabi niya, bro, nakakainggit ka, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, bro, hindi ako nakakainggit. Bakit? Wala pa tayo sa paraiso. Tsaka mo sabihin kapag nasa paraiso na tayo. Ang bawat isa dito na nakaupo ngayon, hindi mo masasabi kahit hafidul Quran ka pa, kahit mujahid ka pa, kahit ilan pa ang napatay mo, ilan pa ang na-mission accomplish mo, hindi mo pa rin masasabing mabruk. Hindi mo pa rin masasabing accomplish na. Bakit? Wala ka pa sa paraiso. Hindi mo alam kung tanggap na ba ng Allah. Hindi mo alam kung tinanggap ng Allah yung kital mo. Hindi mo alam kung sa dulo, innamal a'malu, innamal a'malu binniyat. Yun ang sikat na hadith. Pero innamal a'malu bi khawatimiha. Ito yung hadith na hindi naman masyadong sikat. Innamal a'malu binniyat, sikat na hadith. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ang huli mong ginawa ang siyang huhusgahan ng Allah. Maraming mujahid na napakahusay at napakagaling, pero nasaan sila ngayon? Naghihirap sila ngayon sa libingan. Wala pa sila sa impyerno. Naghihirap sila sa libingan at itatapon sila sa impyerno. Isang pagkakataon sa panahon ng Prophet Salam, nung sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, si Fulan, napakahusay, si Fulan nasa unahang linya, si Fulan, maaring siya ay mapapunta sa paraiso. Sabi ng Prophet Salam, hindi. Siya ipupunta sa impyerno. Sabi ng mga sahabat, Ya Rasulullah, paano nangyari? Napakahusay niya, napakataas ng iman niya. Sabi ng Rasulullah, sundan niyo si Fulan. Yung pala, sa napakadaming digmaang sinalihan ng tao na yun, ng Muslim na yun, ang dami niyang sugat na tinamo. Yung sugat na yun, kumikirot. So ang ginawa niya, pumunta siya sa isang liblib at itinutok niya yung espada sa kanya at nagkitil siya sa buhay niya. So nasaan yung pagdidihad niya? Nasaan ang Quran niya? Ang huli niyang ginawa ay pagpapakamatay. So saan siya pupunta? Saan yung unang patak ng dugo niya? Napapatawarin siya ng Allah. Nasaan? Dahil ang huli niyang ginawa ay. Kaya wala sa ating nakakasiguro at wala sa ating dapat mag-isip na mas mainam ako sa iyo. Dapat laging iisipin nating mas mainam ka sa akin at ako'y wala pang nagawa para sa Islam. Subhanallah. Ito ang dapat pag-uugali ng isang Muslim. Ugali ng isang mujahid sa kapwa niya mujahid. Hindi mo po pwedeng, Brad, wala ka pang napatay, ako, ang dami ko na napatay, mas mainam ako sa iyo. Walang ganun sa Islam. Subhanallah. Ito ang katotohanan, napakaganda ng Islam. Sa paraiso, mga kapatid, kung kahit buong araw tayong mag-explain, hindi natin kayang i-imagine yung mga gantimpala. Pagpasok mo, 70,000 servants ang sasalubong sa iyo. Hindi mo na kailangang magsaing, hindi mo na kailangang magluto, hindi mo na kailangang mag-igib. Wala na. Bakit 70,000 servants? Pagka walahmir tayri mimma yashtahun, sabi ng Allah, kung alin man sa mga ibon doon ang gusto mong kainin sa karne nila, sabihin mo lang, subhanakallahumma. Bigla na siyang dadating sa harapan mo at kakainin mo na lang siya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Yun ang mga, subhanallah, kung babasahin natin ang mga aya ng Allah, napakadaming gantimpala sa paraiso na worth at sapat lang at dapat lang pagbuwisan ng buhay para makuha. Ganong kamahal ang paraiso. Kung gusto mong maging attorney, gusto mong maging doktor, halos ubusin mo ang panahon mo sa pag-aaral. Halos ubusin mo ang panahon mo sa pag-aaral para lang makapasa ka sa bar exam, sa board exam, di ba?
halos sila, hindi na sila namamansin. Halos nagkukulong na sa kwarto, susunod ang kilay, ika nga. Para lang makapasa at makamit yung pangarap nila. Yun nga lang, doktor at pagiging abogado. Ano pa tong pangarap ng paraiso? Dapat lang pagbuwisan mo ng buhay at buong buhay mo, igugol mo para makuha mo yung ambisyon mo na yun. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Huwag tayong matakot mga kapatid sa tafsir na kul in kana abaukum wa abanaukum wa akhiril aya. Yung sa tafsir noon, huwag nating alalahanin yung ating mga pamilya. Huwag nating isipin yung ating mga asawa. Huwag nating isipin yung ating mga anak. Huwag nating isipin yung mga sasabihin ng mga kasama natin. Huwag nating isipin yung mga bagay na naipon natin, na natatakot tayo mawala. Kagaya ng mga naipundar namin sa Maynila. Ba't kami matatakot na iwan? Bakit? Kung pipigilan tayo ng mga magulang natin. Meron ditong mga magulang, may narinig ako, na hindi sila pabor sa ginagawa natin. Kung pipigilan tayo at magpapapigil ka sa mga magulang, kulin ka na aba. Yung inyong mga ama, yung mga magulang, kung pipigilan tayo sa fisabilillah, huwag niyong papakinggan. Bakit? Ang pagsunod sa magulang, wajib. Pangatlong dapat mahalin. Kasunod yung Salam, ang ating mga magulang, ating ina. Pero kapag sila nag-uutos ng hindi lihis na sa Islam, wajib sa atin hindi sila sundin. Bakit hindi natin sila kailangan natin silang suwayin sa puntong to? Dahil, sa araw na yon, hindi ka matutulungan ng iyong ina. Hindi ka matutulungan ng iyong ama, ng iyong asawa, ng iyong anak. Hindi tayo matutulungan sa araw ng paghukom. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Subhanallah, kung iisipin natin yung ayan na yun, kahit sinong pupigil sa akit, kahit asawa ko, bakit nanay ko, bakit papa ko pa, hindi ako magpapapigil sa fisabilillah. Bakit? Hindi nila ako matutulungan sa araw ng paghukom. Sasabihin lang, ang anak ko na lang parusahan mo, ya Allah. Kung nagpapapigil tayo sa asawa natin, nanghihinayang tayong iwan. Kung mga maghihijra, halimbawa, ang ganda ng asawa ko, baka saan siya mapunta, ang ganda ng asawa ko. Subhanallah, mas maganda ba ang asawa mo sa Hurul Ain para hindi mo tugunan ng jihad fisabilillah? Hindi ka mag-jihad ang dahil sa asawa mo, samantalang mas maganda ang mga Hurul Ain na naghihintay sa iyo na maging asawa mo sila. Yun ang katotohanan. Kung 4 ang asawa mo, subhanallah, 70 Hurul Ain ang naghihintay sa iyo. Kung ang asawa mo, kahit gaano kaganda, amuyin mo ang ari ng asawa mo, subhanallah, may maamoy kang hindi maganda. Nagkakaroon sila ng menstruation, samantalang mga Hurul Ain laging mabango, laging birhen. Hindi ba ito sapat para talikdan mo kung pinipigilan ka ng asawa mo? Kung nag-aalala tayo sa mga anak natin, yung mga anak natin na walang magpapakain sa kanila, sino magpoprotekta sa kanila? Ang katotohanan, hindi ikaw ang nagpoprotekta. Al-Wali, ang Allah ang Al-Wali. Al-Wakil, Al-Mawla, Al-Muhaymin. Ang Allah ang siyang nagpoprotekta, maging sarili mo hindi mo kayang proteksyonan. Ang anak mo hindi mo kayang proteksyonan. At hindi tayo ang nagpapakain sa mga anak at pamilya natin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ang Allah ang nagpakain sa mga naunang tao at siya ang nagpapakain sa atin. Nandiyan ka man sa tahanan nyo at nandiyan ka bilang padre di pamilya, hindi mo kayang pakainin ng anak mo maliban sa kung ano lang isinulat ng kalam sa Lawh Mahfuz, 50,000 years ang nakakaraan. Yun ang katotohanan. Hindi natin kayang iwan ang bahay nating naipundar na napakaganda. Ang mga sasakyan natin hindi natin kayang iwan sa mga hindi tayo maghihitsra dito. Subhanallah, gaano kalawak ang paraiso para hindi mo kayang iwan yung ari-arian mo, nabili mong 1 hektarya. Papalitan ng Allah yan ang hindi mo sukat akalain. Yung bahay mo sa paraiso, napakaganda, higit na hihintay sa iyo. Kasi sa bahay mo dito mainit pa, walang aircon. Sapat lang na tayo ay maghijra. Dapat lang na tayo ay maghijra. Dapat lang tayo ay mag-jihad fisabilillah. Dapat lang tayo magsakripisyo. Ito ang katotohanan. Napakadaming bagay. In kuntum ta'lamun. Kung alam lang natin, Dzalika khairul lakum, ito ang mas mainam, ito ang pinakamainam na gawain. At mapalad ang bawat isang nandito. Bakit? Nakita ko mga syabab, napakalayo pa ng lalakbayin natin. Napakarami pa nating magagawa para sa ummah.